Hello everybody! Live na ba ako? Okay. Hello. Good afternoon everyone. Again, this is Coach A. This is Coach Eliza Presno, also known as Coach A. Kamusta naman kayong lahat? And sige, so sa mga nag-watch na ng FB Live na to, okay, so just comment in this FB Live lang kung saan kayo nanonood right now and para ma-mention ko kayo or ma-shoutout ko kayo kung saan man kayo nanonood right now. Yan. Hello kay Coach Ken Baeza. Wow, bad boy look. Yes, Coach Ken, no? Kasi ang hirap-hirap nang ayusin ng buhok ko. Sobrang haba na niya, hanggang bewang na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Papaikliikin ko ba? O i-remand na lang? Puputulin ba? Bawasan? Etc. Kaya ito na lang. Hello kay Rhea Joy Laksamana. Hello, good afternoon everyone. Again, good afternoon, good evening, good morning kung saan man kayo right now na nanonood ng FB Live na to. Anyway, again, this is Coach Eliza Presno, also known as Coach A. So, my topic will be why poor people develop losing habits. So, yun yung itatakil ko today. And I hope makarelate ka or may makuha kang na learnings dito or kung ano man, no, with regards dito sa magiging FB Live ko. And anyway, itong topic ko na to, why poor people develop losing habits. If you can remember, parang makalawa yata yun, I posted a poll or nag-post ako ng isang question, no, na why people wake up late. Diba? And then yung iba, okay, nagbigay ng answer, okay, nagsagot or nag-comment ng sagot nila, bakit nga ba gumigising ng late itong mga tao na to and so on, so forth. And I also, nag-share ako ng broadcast or nag-broadcast ako, sa ManyChat ko, okay, questioning, nagtatanong ako, why poor people wake up late? And I'll be sharing to you, yung mga different answers na nakuha ko doon sa tinanong ko na yon, okay? Yung why poor people wake up late. So right now, pag-uusapan natin again in this FB Live, why poor people develop losing habits. But before we start, so batian portion muna tayo before we start and para hintayin natin pumasok also yung iba. Hello kay Coach Ken Baeza, kay Rhea Joy Laksamana, kay Jaira Arendela, kay Rani Gomez. Start pa lang ako ng work. Nood na lang ako maya. Yes, okay. May FB Live replay naman ito na if in case na hindi mo matapos, hindi mo mapanood from the start to end. Hello kay Irish Riza Clavido, kay Hannibal Revelon. Hello Coach, gandang hapon. Gandang hapon din sa'yo, Hannibal. Kay Ramil Guarino Busa, hello din. Kay Janet Hakdan Luching. Sige. So, hintayin muna natin na pumasok yung iba hanggang sa mag-start tayo. Okay? So, feel free to comment in this FB Live kung saan kayo nanonood so I can mention kung saan kayo nanonood. Okay, so itong FB Live na to is regarding sa naging question ko. Bakit ba late nagigising ang mga tao? So, right now, hello din kay Coach JM Mascarinia. Ay, thank you, Coach JM. Nag-cup lang, maganda na. Ganon. Sige. Ayan, so hintay-hintay tayo konti. Anyway, kamusta naman ba ang inyong past few days? Mga nakaraang araw ninyo, kamusta? Okay, may mga newbie ba dito na nagsisimula in this business? May mga nahihirapan and so on? Or working well naman ba sa mga ginagawang negosyo kahit sa ang mga negosyo yung ginagawa ninyo? Ayan. Si Irish. Magandang hapon din sa iyo, Irish. Magandang hapon din sa iyo. Okay, so medyo proactive lang ng konti ngayon, no? Okay. Ayan. Sige. Hello din kay Henry Gajazan. Good morning daw. Good morning din sa iyo dyan, Henry. I know na medyo early pa dyan sa inyo. Okay? Sige. So let's start. Again, my topic for today, why poor people develop losing habits. Okay, so this is with regards dun sa naging poll ko recently. Yung nag-post ako sa FB, why poor people wake up late or why people wake up late. So nagparan ako ng broadcast
sa ManyChat ko asking those subscribers of mine, mga followers ko, why people wake up late. So, i-discuss ko ngayon yung pinaka, I guess, top 5 ba? Tingnan ko nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top 6, no? Na naging answers ng mga tao na to. Okay? Ng mga sumagot doon sa poll ko. Hello kay Daisy Mikulob. Hello din sa'yo. So, ito yung mga nakuha ko, no? Yung top answers, yung top 6 na nakuha kong answers coming from dun sa broadcasting ko and pati na rin dun sa naging answers dun sa pinost ko sa FB ko, okay, sa timeline ko, no? Why people wake up late. So, number 1 is because daw may insomnia. Okay? Meron daw insomnia. So, ang insomnia, of course, is yung difficulty sleeping, di ba? Yung matutulog ka ng sobrang late, tapos gigising ka ng sobrang late din. Tapos, ayun, ang hirap mo makatulog talaga. Okay? And kahit nagising ka na, or sabihin ka na madami kang tulog, feeling mo pagod na pagod ka pa rin. No? Yun yung insomnia. And then, amnesia. Okay? Amnesia yung second, no? Kasi, they think that it's always Sunday. No? Akala nila laging Sunday, walang pasok, okay, free day, walang gagawin. So, nagkaka-amnesia ang mga tao, kaya hindi sila gumigising ng maaga. Okay? Yan. So, before we proceed dun sa iba pa, hello kay Daisy Mikulo, watching from Qatar daw siya. Si Marian Valdez Dayap, hello din sa'yo. Si Excelito, hello Coach, Eliza Blessed morning. Okay, thank you. Hello kay Jocelyn Pasqua, kay Grace Stone Bainosa, kay Jocelyn, good afternoon also, no, dyan sa SG. Ayan. So again, number 1, nasagot nila is insomnia. Okay, alam naman natin. Ang hirap naman talagang makatulog, no? At magising din, okay, na kapag ikaw is may insomnia. Second, again, amnesia daw. Tawa ko ng tawa nung na-receive ko to. Sabi nila, amnesia, kasi akala nila laging Sunday. No? So, sunod naman na answer ng iba, kasi daw sira daw ang alarm clock. Ito yung top 6, no? Dinidiscuss ko yung top 6 na nakuha kong answers doon sa nagawa kong poll, doon sa subscription broadcast ko. Okay, so, sunod is bad weather daw. Hindi bad weather ha, bad weather. Napakasarap naman talaga kasi matulog, no? Kapag, alam mo na, bad weather talaga. Okay? 5th, super lambot daw ng kama. Okay? And walang sasarap sa pagtulog natin kung napakalambot naman talaga ng kama mo. And 6 is yung dahil sa television marathons. No? So napupuyat, kakatapos na lahat ng mga telenovelas na napapanood. Si Onanay, si Barbie Forteza, sino pa yung mga yun, mga napapanood. Hanggang hindi nag-end yung mismong channel. Hindi titigilan yung channel. Okay? Hanggang sa matapos lahat ng mga TV shows. Okay? So, ang tendency, matutulog ng late, what will happen? Okay? They will wake up late. Okay? So, yan yung mga nakuha kong sagot. But, seriously speaking, with different careers naman talaga, of course, merong different timetables also. Tama? Okay? Timetables na ikaw, nurse ka. So, tendency, shifting ang duty mo. Of course, no? So, iba-iba kasi timetables eh. Okay, yung iba naman, late na nakaka-uwi or late natatapos yung trabaho, of course. No? Again, with different careers, of course, merong different timetables. And I believe, ito yung mga reasons talaga why people wake up late. Okay, so before we proceed, no, kung ano talaga yung mga real reasons, bakit nga ba ang mga tao, they wake up late, no? So, ito yung mga poor habits, no, na nade-develop ng mga tao. Okay? Kaya hindi sila naging successful, hindi nila nakukuha yung breakthrough nila in life, or napipigilan or natitigilan yung pagkuha nila, no, dun sa breakthrough na yon. Okay? But before we proceed doon sa mga real reasons na yon, bakit they wake up late and so on. Okay? Batiin ko muna yung ibang pumasok in this FB Live. Hello kay Nala Iralam, kay Marge De La Cruz. Hello, sis Marge. Kay Aimlin Lazaro watching from Kuwait. Yan, sige. Si Christine Tin Marico Tabolong. Kay Coach Jao Martinez.
Kay Ernani Cabaylo. Hello din sa iyo, Coach Jao, Idol din, Lodi. Si Christine Marie ko, tabo lang. Heart, heart. Ayan, sige. So, ngayon again, no? Kanina I've discussed yung mga naging top 6 answers dun sa poll ko. Okay, dun sa subscription broadcast ko, pati na rin dun sa naging answers nila doon sa pinost ko sa FB. But, bakit nga ba itong mga poor people na to? Poor people, meaning hindi naman poor na mahirap and so on, with poor mindset, no? Poor people, bakit sila nakaka-develop ng losing habits? Some of them kasi they wake up late. Pero they wake up late kasi may reason kung bakit sila gumigising ng late. Okay, so ngayon, hello kay Marge. Bigla na speechless daw. Okay. Kay Nazil, hello. Kay Ilustrisimo Maravillas. Ayan, sige. So, discuss na natin. No? So, seriously speaking, again, di ba, tayo, iba-ibang careers. Okay, merong nasa corporate world, meron naman iba-ibang shifting, no? Shifting yung trabaho and so on, kaya nagva-vary yung sa timetable nila. Okay? So, again, with different careers, meron different timetables. And ito nga, no? Personally, I believe, ito yung reasons bakit itong mga tao na to, no? They wake up late. So, number one is yung itong mga tao na to, no? They wake up late because they don't have or they have no clear purpose. Wala silang clear purpose, wala silang sense of direction talaga. Okay? Kaya they wake up late. Okay? Kasi nga, di nila alam where they are going. So, ano rin yung, di nila alam ano yung gagawin nila the next day. Di nila alam ano yung gagawin nila sa buhay nila. So, on tendency, they wake up late. Kasi nga, wala naman silang purpose eh. Or hindi nila alam, ano ba yung purpose ko? Ba't ako gigising na maaga? Ano rin ba yung gusto kong marating or gusto kong gawin? Wala. Wala silang ganun. Okay, so that's number one. Okay, akin lang to ha, opinions ko lang to. And it may vary. No? And I don't know kung ano yung mga real reasons na feeling mo bakit sila they wake up late and so on. But sa akin, I believe, ito yung number one. No? Wala silang clear goals, clear purpose, or clear directions, no? Hindi nila alam saan sila papunta. Okay? They don't know also ano ba yung mangyayari sa buhay nila the next day. Okay? Hello din kay John de la Rosa. Okay? Yan, si Camila Espiritu Mandap. Hello din sa inyo. So second naman, no, na also no na parang napansin ko lang, no? Tayo lahat, no? Mostly rich and successful people, no? May passion eh. Ang rich and successful people, they have passion. Pero itong mga tao na to, na they wake up late, no? Most of the time and so on, wala sila nun eh. No? They lack or wala silang enough passion. Sabihin natin, hindi nila alam kung ano yung passion ba nila in life. Wala sila or they lack excitement, wala yung enthusiasm to wake up early. And alam natin, no? Everyone knows na ang kotse, if you have a car, no? Hindi yan magra-run, hindi yan tatakbo, hindi yan naandar without fuel. And itong tinatawag natin na passion, it serves as a fuel to ignite, no? Mag-ignite yung engine, tsaka ang mangyari, lilitaw na yung purpose mo. Okay? So again, ang passion po is the fuel to ignite the engine para dun sa purpose mo. Okay? Kung wala kang passion, of course, you lack excitement, wala ka rin ganang gumising the next day, walang fuel. Okay? Walang parang magsasabi sa'yo na, uy, gumising ka na ng maaga, okay? Okay? Maging excited ka for tomorrow, ganito yung gagawin mo, and so on. Okay? Wala eh. Wala yung passion na yon. Ngayon, itong mga poor people na to, yun yung nade-develop nila. Okay? Again, hindi literally na poor na mahirap, but poor people with poor mindset. Okay? So, ito yung mga madalas na mangyari, no? So, number one, they don't have or they have no clear purpose, walang directions. Okay? Two,
they do not have enough passion, walang excitement, walang enthusiasm to wake up early. Okay? Wala yung fuel, no, na magpapaandar, magpapagana, no, dun sa kanilang gustong mangyari in life. Okay, before we proceed to 3, hello kay Jovelyn Sajer, no? Ayan, sige. So again, no, for those of you na mga late na or sabihin natin mga kakapasok lang, just comment in this FB Live lang kung saan kayo nanonood para later on, no, ma-shoutout ko kayo kung saan kayo nanonood. And kung may questions kayo and clarifications, kung meron din kayo also na magiging sabihin natin violent reaction sa mga mini-mention ko at binabanggit ko dito sa FB Live na to, is ma-address natin. Okay? Or for example, natapos tong FB Live ko na to is meron kayong gusto idadagdag, okay? Feel free na ilagay nyo din dito sa FB Live na to, yung pwede nyo idagdag, no? Okay. Ayan. So, number 3, no? Bakit they wake up late? Simply kasi, yung iba, andun sila sa tendency na wala nang hope. Feeling nila walang pag-asa, feeling nila gumising man ako bukas, may mangyayari ba? Tipong ganon. So, they simply lose hope, no? Para sa future nila. Okay? Walang hope para sa future. Walang pag-asa. Okay? Walang reason para gumising. Parang boring na boring lang everyday. Gigising ako tomorrow. Ganun lang eh. Same scenario lang. So, bakit nga naman sila babangon ng early in the morning, di ba? So, kapag gumising ako tomorrow ng maaga, may mangyayari ba? Okay? At least daw, pag nagising sila ng late na, sabihin natin, okay, natulog ako ng late ngayon, gigising ako din ng late. Pag nagising ako ng late, mga bandang tanghali or bandang mga 2 o'clock na or 3 p.m. na, at least pagising ko, mamayang konti, madilim na naman. Matutulog na lang ulit ako. Okay? Kasi nga andun sila sa point na wala namang mangyayari sa buhay ko, ganun lang din eh. Everyday, ganun lang, paulit-ulit lang ang life ko. Okay? So, they simply lose hope for the future. Walang pag-asa. Okay? Meron bang sa inyo nakaka-feel ng ganyan? Feeling nila, wala namang mangyayari. Gumising man ako umaga or ng tanghali. May mababago ba sa buhay ko? Meron ba sa inyong ganyan? Okay? Kung may mga kakilala kayo na ganyan, I hope makausap nyo sila. Okay? So, kausapin nyo sila. And also, iparamdam sa kanila na lagi, everyday, laging merong hope. No? Merong pag-asa. Hanggat nagigising ka, may pag-asa para magbago ang life mo. Ngayon, kapag hindi ka na nagising, tendency, of course, wala nang pag-asa na mabago ang buhay mo kasi hindi ka na nagising. Okay? Hello kay Tita Force Yungul, kay Monariel Santos and Daniel Dalia Vistal, kay Joel Oris de Guzman, kay James Giliera, kay Coach James, hello Coach James, kay Maynita Dayog Gizon, kay Jessie Camilio Tapunggot Halaga. Again, no, pang third natin is walang hope. No? They lose hope for the future. So there's no reason for them to wake up early, parang boring lang everyday, dull moments, ganyan. So tendency they are thinking, bakit ako babangon ng maaga? Hindi ko kailangan gumising ng maaga, wala namang mangyayari in life. So it's better na pag nagising ako ng late, mamayang konti, hapon na rin, madilim na naman, matutulog na lang ulit ako. Okay? So, yun yung isa sa mga reasons, no? Okay? Personally, yan yung mga nakikita ko na reasons, no? Na totoong reasons bakit they wake up late. Okay? So, that's number 3. And I hope wala naman sa inyo nakakaramdam na ganyan, na you lose hope na for the future, na parang ang iniisip mo, kahit anong gawin ko. Okay? Wala namang mangyayari sa buhay ko. Okay, walang mangbago. And kung meron kayong kakilala na ganyan, make sure na at least, no, makausap nyo sila, okay? And alaman niyo bakit, no? Bakit nila naiisip yung ganun na bagay. Okay, and fourth, no? Before we proceed, hello kay Daniel also ulit. So fourth reason, no? Again, i-recap muna natin. First is, again, poor people, they don't have clear purpose and directions. That's number 1. Okay? Number 2, they do not have enough passion. Kasi nga, kung may passion ka, kung may talagang gustong-gusto mo yung ginagawa mo and so on, nandiyan yung excitement to wake up early in the morning. Pero kung wala, of course, wala yung parang fuel
na magdidikta sa'yo na, oy, gumising ka na na maaga. Okay? Kasi paano mo magagawa yung paano mo ma-achieve or paano mo isasagawa yung purpose mo sa mundo if hindi ka gigising ng maaga. Okay? Third is they simply lose hope for the future. No? And fourth, bakit ba? No? They wake up late. Bakit yung ibang tao they wake up late? They lack self-discipline. Okay? Napakadami kong kakilalang ganyan. They lack self-discipline, no? Okay? They have problems with self-control. Hindi marunong mag-control ng sa pagkain nila, okay, hindi marunong mag-control sa spending habits nila. Alam mo yung sa manyan habits, 'di ba? Yung mamaya na ako gigising, okay, mag-alarm pero okay, extend pa 5 minutes, 10 minutes, ganun. And nakakalungkot doon, yung lack of self-discipline na yan, yun yung nagdadala sa kanila, okay, sa poverty na, okay? And then, syempre, okay, yan, for example, no? For example, ikaw, nagtatrabaho ka. You are working, no? May trabaho ka. Ngayon, you always wake up late. Lagi kang late papasok kasi nga late ka nagising. Tendency, what will happen kapag dumating ka sa office mo? Okay? Makikilala ka as, oy, si Maynita, lagi siyang late. Okay? Lagi siyang late. Kilala ka ng mga katrabaho mo as latecomer. And also, pangit, no? What will happen? Kapag lagi kang notorious ka sa pagiging late, what will happen to you? Later on, baka bigla kang tanggalin sa trabaho mo pa. Okay? So what will happen? It will lead to what? Poverty later on. Mahihirapan ka na. Okay? So kapag nawala kang trabaho, of course, what will happen to you? Okay? Wala na. Unless meron akong business, di ba? And then, what will happen? Bukod sa natanggalan ka na ng trabaho or pumangit na yung aura mo sa lahat ng tao, yun, nakakahiya. Kasi nga, kilala ka nila as latecomer dahil lang sa you lack self-discipline, no? Hindi mo alam i-control yung sarili mo. Okay? Hindi lang sa lack of self-discipline, okay? Marami, no? Lack of self-discipline in terms of sa spending habits mo, yung manyana habits na yan, pati yung sa pagkain mo and so on. Okay? And I hope meron ba sa inyo mga madalas latecomer dumadating sa office or nakaka-experience? And ganito pa, di ba? Kapag ikaw is latecomer or late ka, di ba? Sa ibang offices, sa ibang trabaho, okay? Pag na-late ka, dinededuct di ba? Dinededuct sa magiging salary mo later on. No? Kaya nga nandyan na yung ang tawag doon para kung ikaw is late or whatsoever. Dati yung ipinapunch lang yung time card. Pero ngayon yung index finger mo na, no, para mas talagang accurate kung ikaw ba talaga, no, yung nag-punch ng ano mo and so on or ibang tao. Kapag kasi time card, no, pwedeng dayain eh. Okay? Paki-punch na lang. Okay? Kasi gawa-gawa ko din yun nun. During nung time na ako is nasa corporate world pa. Okay? Hello kay Mark Anthony Santos, kay Marlon Barrios, kay Candy Kafugan Salud, okay? Kay Nurse Gwek Lohan. Okay, so number 5, no? So number 4, alam natin, again, lack self-discipline, no? 5, bakit? Bakit nga ba, no? Why people wake up late? It's because, for me, itong mga tao na to, okay, they wake up late because andun sila sa tendency na they are afraid na i-face nila yung problems nila, yung realities of life nila. Okay, yung sa life nila, kumaga. Again, no, they are afraid to face the problems and yung realities of life. And sabi nga, no, sabi ng iba, okay? Kapag daw mahirap, talagang mga tamad talaga daw ang mahihirap. Okay? But it's not like that. I think hindi naman lahat. Okay? Siguro for some, andun sila sa tendency na yung iba sa kanila, talagang they wake up late and so on. Pero hindi naman lahat. Okay? Hindi lahat. I believe, karamihan sa kanila, takot lang para harapin yung bukas nila or yung realities in life. Kasi lagi nila ina-expect yung mga taong to, they're always expecting
yung worst case scenarios in life nila. Feeling nila, dahil mahirap ako, or dahil ganito lang ako, okay, wala na akong magagawa para baguhin yung buhay ko. Mga tipong ganon. No? Feeling nila, okay, wala silang need gawin to wake up early. Kasi, gumising man nga ng maagang maaga and so on, may mangyayari ba? And ang nakakalungkot na part, no, itong mga tao na to, na natakot gumising ng umaga, takot harapin yung bukas nila and so on, okay, so ang tendency is matulog nga ng mahabang mahaba, hindi nila alam na itong practice na to, na matulog ka ng sobrang haba na oras, is exercise yan, no? Exercise yan ng mga taong what? Malapit ng mamatay. Okay? Malapit na mamatay, okay? Kasi pansinin ninyo, okay, yung mga taong sick or mga taong sabihin natin, okay, malapit-lapit na, okay? They usually what? Anong ginagawa nila? They always sleep, no? And yung ganyan, yan yung ginagawa, no? Yung tulog ka ng tulog, wala nang gising, no? Practice yan, or yan yung ginagawa ng mga taong patay na. Eh, ang tanong, patay ka na pa. Now, yung iba, they are complaining, no? Tayo, mga, yung iba nagtatrabaho, yung iba nagko-complain, naku, late na nga ako natulog kagabi. Kulang yung tulog ko, 2 hours lang, 3 hours lang, 4 hours lang. Nagko-complain tayo palagi, di ba, na nakukulang yung tulog ko dahil sa trabaho ko and so on. Well, other way around, okay, it's a blessing. Okay, blessing yan. So, be thankful that ikaw is marami kang gising kaysa sa marami kang tulog. Okay? Ikapasalamat mo yan kasi matakot ka pag ikaw dumating ka sa punto na unable ka na to wake up. Okay? Kasi kapag hindi ka nakapag-gumising or nahihirapan ka na sa paggising mo and so on, ano mangyayari? Lalo kapag hindi ka na nagising, what will happen? Okay? Talagang wala ka ng hope na mabago yung buhay mo. Gustuhin mo man na mabago pang buhay mo, wala na. Kasi hindi ka na nagising eh. Okay? And ganito, no? Bakit ba itong mga poor people na to, they develop losing habits? It's because ganito, nakakaano lang, rich people and successful people, no, they walk fast eh. Okay? Makikita mo, for example, no, ganito. Sabihin natin sa mga nagtatrabaho and so on. Okay? Ito mga nagtatrabaho, they walk fast. Pero yung mga walang trabaho, sige lang, okay? Kalma lang. Or they slow down pa nga sa pag-walk nila and so on. Kasi wala naman silang ginagawa eh. No? So, rich people and successful people, they walk fast while poor people walk slow. No? Itong mga rich people and successful people, anong ginagawa nila? They work fast and they work hard para matapos nila yung isang bagay or magawa nila, no, yung isang bagay or yung trabaho nila, yung pinagawa sa kanila and so on. So tayo, habang nabubuhay sana tayo, okay? Habang alive na alive ka pa, okay? And you have this energy pa, okay? Maging proactive tayo in life. Lalo na kung ikaw is may goals ka talaga, no? Na gusto ko mabago na yung life ko, gusto ko ma-achieve ko yung certain goal ko and so on. Gusto ko ma-achieve ko yung target na income goal ko, okay, with my business and so on. Pero kung ikaw is may business pero ikaw is slowing down, or papetiks-petiks ka lang, okay? Parang naghihintay ka lang na to let things happen lang, okay? What will happen? Wala. Okay? Kailangan mo, para maging successful ka rin, makuha mo yung breakthrough mo in life, is maging proactive ka. Okay? Maging result-oriented ka, kumbaga. No? So, yung result-oriented, paano yung result-oriented na yon? Okay? Lagi kang mag-look forward to another day. Na for example, you are doing something today, ngayon, nandun ka sa point na gagawin ko na ba ito o hindi pa? Okay? Well, rich and successful people, again, andun sila sa mindset, andun sila sa attitude na do it now. Kasi nga, di ba, sabi nga, no, dun sa isang quote, and as gasgas na, no, if I can do it today, why wait till tomorrow pa? Okay? So, yung iba ganun na nangyayari since may manya na habit,
may lack of self-discipline, laging ang gusto nila, make things happen na lang. Ang gusto nila is mangyari na lang, no? Maghintay na lang na mangyari yung isang bagay. Well, instead na maghintay ka, no, na mangyari itong bagay na to, okay? Make it happen, 'di ba? Gawin mo na ngayon, make it happen. Gawin mong mangyari 'yan para sa iyo. Pero kung ang gagawin mo lagi is maghintay ka nang maghintay, well, pinanindigan mo as huwan ka talaga. Okay? So ngayon, bakit ako nag-FB Live ng ganito? Kasi most of my students, okay? Most of my students is very andun sila sa point na yes, they are eager to do this business, they are eager to learn something or para daw aralin, okay, kumita na and so on. Pero hindi ko nakikita yung purpose na gagawin ko lahat. Okay? Mag-a-act now na ako. Okay? Gagawin ko talaga lahat ng kaya ko, okay? Para ma-achieve ko yung goal ko. No way. Yung iba, petics lang. Yung iba, mamaya na. Okay? Nandun sila sa point na may bukas pa naman. Okay? Ganun sila. Okay? But instead, ganito, no? Huwag tayong maghintay sa deadline. Yung iba, mag-a-act lang or ang hilig-hilig sa coming. No? Kapag malapit ng or sabi natin may expiration yung mga ginagawa nila and so on, at saka lang sila gagalaw. No? Kapag may malapit na or for example, may binibigay na something lang at saka lang sila a-action. Okay? Kailangan ba ganon? Hindi dapat ganon. Kailangan whether may binibigay na incentive or whatsoever, mag-take action ka pa rin. Okay? Kung for example, right now, wala ka pa nagiging results and so on, mag-take action ka pa rin, maging consistent ka pa din. Huwag kang maghintay na, bukas, tingnan natin, okay? Tingnan natin kung anong magiging mangyari bukas. No. Make things happen. No? Instead na ikaw, isintay ka lang ng hintay, what will happen for you tomorrow? Okay? And hanggat mamaya ka ng mamaya na, next month na, and so on, what will happen? Yung mga kasabayan mo, okay na ang results. Nakukuha na nila yung flow. Alam na nila paano mag-drive ng traffic and so on, pero ikaw, asaan ka? Iwan. Naiwanan ka. Now, kung ikaw is nangyari na yan sa'yo, naiwanan ka and so on, hindi pa too late for you. Okay? It's time for you to wake up early na, okay, tomorrow, okay, if sabihin natin, ang reason mo is, I can't do this, okay, I can't allot time, I can't allot at least, I can't allot, ample time for this, well, it's time for you to allot time, okay, alamin mo, passion mo, and so on, okay, and also, if you have goals talaga, and kailangan alam mo kasi yung purpose mo eh. Ano bang purpose mo? Bakit mo ginagawa yung isang bagay? Kasi kapag hindi mo alam, of course, andyan nga. Diba? Again, sinabi ko kanina, okay, ang passion, okay, it serves as a fuel to ignite, no, yung car, para yung engine, no, para mag-run yung purpose mo. Pero kung wala ka nung fuel na yan, yung tinatawag natin na passion sa ginagawa mo, that's nonsense. Okay, wala talagang mangyayari sa'yo. Okay? So before we proceed, hello kay Anne Madrillejos, kay Jocelyn Sipin, kay Majudith Rivera, kay Kathleen Scott, kay Rocky Pilot Rocky, kay Nirda Nablazepol, kay Geraldine Lamsen Lianos, kay Regina Marasigan, kay Hariel Banglagan, kay Princess Caballero Torres de Guzman. Okay? So again, yung naging topic ko for today is why poor people develop losing habits. And na-discuss ko din, okay, yung mga, as in, napansin ko, na talagang bakit ba gumigising ng late itong mga poor people na to. Okay, so again, recap tayo. Number one, why people wake up late? It's because poor people have no clear purpose and directions. That's number one. Hindi nila alam where they are going, what they are going to do with their lives. Wala silang alam. No, hindi nila alam anong mangyayari. Second, they do not have enough passion. Walang passion sa ginagawa nila. Okay? Third, they lack self-discipline. No?
Walang self-discipline eh, no? Okay lang sa kanila yung mamaya na, mamaya na, mamaya na. Okay? Fourth, they simply lose hope para sa future nila. Feeling nila wala nang mangyayari na bago sa buhay nila. Fifth, they are afraid. Takot sila na harapin yung bukas nila or yung realities ng buhay. Okay? And I hope, no, some of you or most of you is hindi naman na-experience yung ganyan and wag na ma-experience yung ganyan. Kung may na-experience ka, isa sa mga yan, no? You are waking up late. I hope dahil pagod ka lang. Kaya ka you wake up late and so on. Pero as successful and rich people, laging maaga gumigising yan. Okay? Yun yung mga habits eh. Habits na ng mga successful na tao, okay? Yung gumising ng very early. Okay? Yung mapapansin ninyo, no? Okay? Kapag nag-research ka, si ganito, si ganyan, okay? They wake up too early. Yung iba 4 a.m., iba 6 a.m. Kasi before they start their day na, no? Bago nila simulan yung isang araw nila, okay? Ginagawa na nila or may ginagawa na muna sila or sabihin natin nag-spend time sila sa pagbabasa and so on sa first few hours ng paggising nila. Okay? Hindi sila umaabot na ay matutulog ako ng sobrang haba kasi wala akong gagawin and so on. Okay? And if you want to become successful and talagang maging successful ka, okay? Baliktarin mo lahat ng diniscuss ko kanina. Okay? Gumising ka ng maaga dahil meron ka ng passion. Gumising ka ng maaga dahil alam mo na nagkaroon ka na ng self-discipline. Okay? Gumising ka ng maaga dahil what? No, hindi ka natakot harapin yung realities in life. Dahil gusto mo na talagang baguhin kung ano yung gusto mong baguhin sa buhay mo. Fourth, okay? Magkaroon ka ng hope na magbabago pa yung life mo. Okay? And again, every day, no, is a new day. So, hindi dahil ngayon, wala ka pa resulta. Tomorrow, baka wala ka pa rin resulta. It's not like that. No? Lagi ka nandun dapat sa positive mindset na, uy, okay, may bukas pa. Okay? Maging happy ka, maging enthusiastic ka pa rin, maging excited ka pa rin for tomorrow. Laging ang thinking mo, kung today wala ako resulta, maybe tomorrow meron na. So, I'll be excited pa rin. Magiging excited pa rin ako for tomorrow. Gagawin ko pa rin yung kailangan kong gawin. Okay, huwag ka ma-stock up. Kasi, the more na naging paralyzed ka, no? The more na naging paralyzed ka, hindi mo alam gagawin mo, and so on, no? Nalulungkot ka na, hindi mo na alam gagawin mo, what will happen? Tutulog ka na lang ng tutulog, hanggang sa mawawala na yung purpose mo in life. Okay? So, hello kay Earl Manfred Cordero. Hello din sa'yo. Watching daw siya. Si Zosimo Litada. Okay, so, question and answer portion na tayo. And I hope, no, for those of you no, na nakaabot at nakatapos nitong why poor people develop losing habits ko, okay? I hope na may nakuha kayo no, na learnings from this FB Live. And you are free to like and share. You are free to share this video for those people no, na baka sila is ganun din ang habits nila. Okay? Kaya sila, they wake up late and so on. And also, ngayon, punta na tayo sa question and answer portion. Okay, anyway, before I proceed dun sa question and answer portion, no, so kung may questions kayo with regards to your business, you are my student and so on, or you are doing business, no, okay, feel free to comment in this FB Live kung ano yung questions na meron ka, especially for those new students or may nahihirapan sa pagsasagawa ng business nila. But before I proceed to answering questions na ipopost nyo in this FB Live, I want to ask din muna sa inyo, no? Okay? Dun sa naging discussions or dun sa din-discuss ko kanina. Okay? Ask yourself, no? Itanong mo sa sarili mo, ano-ano ba yung mga good habits na meron ka? Okay? Ano-ano yung good habits na meron ka? And yung mga good habits na yon, okay? As an exercise na din, no? Iyan mo siya. Kumaga, mas i-enhance mo pa yan, mas i-develop mo pa yan. Kung madami kang ma-list na good habits mo, much better. Okay? So, the more na marami kang mailista na good habits mo,
the better. Okay? And yung mga good habits na meron ka in life, okay, para hindi ka maging poor people with poor mindset, is i-enhance mo pa, mas i-develop mo pa yon. Okay? So right now, okay, open na ang ating question and answer portion. So if you have a question with regards to your business, feel free to comment in this FB Live and I will have it answered. Okay, kung for example, you have questions with regards to your ATM system, your app system, your Unity Network account, and so on, feel free to comment in this FB Live and I will have it answered regarding sa strategies mo din also. Okay? Sige lang. I will wait for your questions. But anyway, sagutin ko muna yung ibang question na na-receive ko nung last time. So, paulit-ulit yung question na na-receive ko. But I hope this time is, namula na ilong ko. Okay? This time is, wala na ako ma-receive na same question, no? Okay? Yung apps po natin, APS and ATM system, Ascending Profit System stands for apps yun. ATM is Average to Millionaire System. They are both marketing funnels po. Okay? Again, apps and ATM system, both marketing funnels po itong dalawa na to. Okay? Both marketing funnels yon. And also, alin man sa dalawa, kung saan ka man na-enroll na system funnel to access your tens of training videos, 30 tip, one-on-one coaching, and so on, it's okay kasi pareho lang sila. Okay? Pareho lang sila ng content. Kung ano laman ng isa, yun din ang laman ng isa. But, if ikaw is kaka-enroll mo lang, for example, you are enrolled to apps or ATM system, kung saan ka lang enroll na funnel, dun lang ikaw makakapag-access ng tens of training videos mo. Dun ka lang makakapag-log in. Now, kapag ikaw is nag-book ng appointment, bigla ka na-redirect sa isang login page na apps, okay? Disregard mo lang yon. No need to log in, no, doon sa site na yon, okay? So, yun yung madalas kong ma-receive, no? So, I hope di ko na ma-receive ulit yung question na yun na, Coach, pareho lang ba ito? Okay? Bakit hindi ako makalagin sa ganito? Hindi ka makalagin doon kasi ang funnel mo is ATM, okay? Or hindi ka makalagin kay ATM because ang funnel mo is apps. Okay? Sige. Sino pang may question? May question pa ba kayo? Sinong question? Sino may question with regards to their business? So strategies and so on. And again, no, we have free traffic, we have paid ads. Sa free traffic po, okay, hello kay Ezra Micah Reyes, no? Sa free traffic, mostly ito yung mga ginagawa, no, na nagpo-post ka sa different Facebook-related groups, sa mga business-related groups. Yung nagjo-join ka sa mga business-related groups like Online Business for Filipinos and so on. Okay? So yun yung isa sa mga free traffic, no? So nagpo-post ka sa different groups, sa timeline mo, sa page mo. What else pa? Okay? Ikaw din is nagpo-promote sa different social media platforms. Okay? Hindi ka lang also sa Facebook pwedeng makapag-free traffic. Pwede rin sa ibang platforms like LinkedIn, Instagram, okay? Twitter. No? So marami ka pang pwedeng makapag-post or makapag-share or makapag-drive ng traffic. Ano po ba yung drive traffic? Okay. Yung traffic na mention natin dito, yung traffic na yan is, yan yung mga dami ng tao, no, na bumisita dun sa website. For example, you are promoting a product, no, you are promoting a product or services, okay, and then you posted the link. So once someone clicked that link, automatically it will become traffic. No, traffic yon nung certain site na yon. Now, dun sa certain site na yon, mamonitor dun also dun, no, ilan ba yung bumibisita dun sa website na yon and so on. Tapos, through driving traffic, sa mga pagpupunta mo ng tao, no, website visitors dun sa website na yon, okay, you will be helped, no, or tutulungan ka ng system natin na makapag-close
ng sales, or sabihin natin magkaroon ka ng conversions, no? Na merong bibili ng product, merong mag-enroll dun sa certain services na yon, and so on. Okay? So ako kasi personally, no, is I am from or ako is an affiliate also of Lazada. Okay? Pero hindi na ako ganun ka-active, okay, kay Lazada. Okay? So ako is affiliate of Lazada also. So as a Lazada affiliate, no, yun nga, you are promoting their product, no? Yung certain products that's inside, no, ng Lazada platform is ipopost mo lang, ipopromote mo lang via your Facebook page and so on. And then kapag may nag-click, kapag nagustuhan nila, okay, they will buy directly na dun sa link na yon. So, hindi mo kailangan magbenta, okay? Yun nga yung sinasabi natin na hindi mo kailangan magbenta because you are just promoting. Yung mismong taong bumusita, for example, ang gusto niya yung product na nakita niya eh. Okay, yung pinromote mo, nakita niya, gusto niya yun. Okay, since nagustuhan niya yun, kusang loob siya na bibili or kusang loob siya na mag-enroll dun sa product na yun dahil nagustuhan niya. Hindi mo siya pinilit, hindi mo siya in-invite, hindi mo rin siya binentahan. Kusang loob niya dahil gusto niya. Okay? So, yun yung ginagawa most of the time sa affiliate marketing business na hindi ginagawa or ginagawa naman sa iba is, like for example, in networking, no? Networking kasi is, okay, kailangan mong, ikaw mismo, no? Magpa-present ka, ikaw din yung makikipagkita kasi nila, meetups, and so on. So, talagang kailangan mong gumalaw. Pero pag affiliate marketing business kasi, hindi. Okay? Most of the time, ang kaharap mo lang, laptop lang, cellphone lang, and then you have the links, no? Yung affiliate links coded to you, no? Na kapag may bumili dyan, automatically, sa'yo pasok yung commission na yon. Okay? You will earn commissions, no? In different products, for example, ikaw is affiliate ng Amazon, ikaw is affiliate of Lazada, ikaw is affiliate of Unity Network, and so on. Depende sa product na nabenta, okay? Yun din yung magiging percentage na magiging commissions mo. Okay? Ganun po sa affiliate marketing business. And ganun po yung traffic. Okay? Traffic. Okay? Ayan. Si Coach, yung blog ko ba sa Impact Instrument, paano siya makita ng public? Kailangan ko pa rin ba siya i-post sa FB? Of course, yes. So, Henry, with regards to your question, no, with regards to your blog, if you already have a blog site and you already have a blog post content na dyan sa website mo or dyan sa blog site mo, okay, just copy yung mismong, for example, ang title ng blog mo is, what is affiliate marketing? Okay? Yun, sabihin natin ganun, for example lang, no? So, i-copy mo yung pinaka URL ng website na yon, just copy it and then paste it sa timeline mo. Okay? Same goes in on how to do, no, yung pag-promote kay Unity Network sa tools and services niya. Ganun lang din. Just copy and paste lang yung URL ng mismong blog post content mo kay FB para magpakita siya or maipakita siya, ma-show siya sa Facebook. Be it na pwede mo yan i-copy and paste sa page mo, pwede rin sa timeline mo, pwede rin sa mga business-related groups. Kasi ako noon, no, Henry, yung mga nagiging blog post contents ko, kasi ako is hindi ako nag-promote na hindi mo kailangan mag-invite or nagamit ko yon at least mga ilang beses lang siguro, tapos hindi ko na inulit. Okay? Ang ginagamit ko, yung blog site ko na yon, kung ano yung content ko, for example, nag-share ako ng something or story ko, nakapag-create ako ng blog and so on, yun yung kino-copy and paste ko sa different business-related groups. And of course, in sharing blogs, no, or blog contents sa mga different related groups, again, time interval, and plus, every time na mag-share ka or mag-share ka ng link or whatsoever man yan, lagi ka merong short caption or description. Okay? Para what to expect, bakit ko kailangan i-click, ano yung pinost mo. Okay? To give them an idea sa audience mo, to give them an idea on what to expect kapag kinlik ko itong link na to. Kasi kapag link na link lang, di ba, tendency is, yung iba, karamihan, ayoko i-click yan kasi pag kinlik ko yan, baka virus lang. Di ba? Yung iba naman, pag kinlik ko to, baka kung saan lang akong site mapunta. Okay? Yun yung thinking ng iba kapag link na link lang. And also, again,
kung ano yung purpose mo or kung ano yung gusto mo ipaalam sa kanila, kaya mo pinopost o sinishare, no, yung content mo na yon, see to it, nandun yung sa description mo. Okay? Magkaroon ka ng konting, parang, di ba kapag tayo noon sa school, di ba? Sa school is, pinag-create tayo, ano yung main idea? Okay? Ano yung main idea nung kwento or nung story or nung blog? Okay? So, yun yung ilalagay mo. Okay? Yun parang pinaka-description mo doon sa shinare mo. Ganun lang, no? So, practice it. Babalik ka din. Para kang nag-aaral tayo ulit, no? Nag-aaral tayo ulit, but this time, you are doing business. Okay? Hello kay Jocelyn Pasca. Coach, pwede na ba ako makapag-start? Kahit wala pa akong na-set na ManyChat. Yes naman. No? So, for those of you who are asking na, pwede ba ako magsimula kahit wala pa akong ManyChat? Yes. Kasi nga ako noon eh. Okay? And most of the students and affiliates of Inti Network started without ManyChat. Okay? Ang gamit lang, ano lang gamit namin noon? Ako personally, ang ginamit ko lang talagang autoresponder lang ng ng website natin. Okay? So, ascending profit system lang. Okay? So, every now and then, my audiences, my subscribers, my followers, and so on, they are receiving an email, no? Email follow-up galing kay Coach Edward. Kasi through our autoresponder, gamit yung email na, no? Yung get response yung ano natin eh. And ang email na nagpapadala na yon is ang nakapangalan si Coach Edward, refer me na. Okay? So, kung wala ka ManyChat, it's okay. You can start na also sa pag tawag dito sa pagpo-promote. You can start na. Yes, even wala ka pang ManyChat. Pero syempre, of course, it's a plus kung ikaw is gagawin mo na yung business na meron ka na ManyChat. But it will follow na lang, no? Kung wala ka pa right now, okay, magagawa mo pa rin yung business even wala ka pang ManyChat. It's okay, makaka-start ka. Gamitin mo yung mga capture lead pages natin. Ako personally, ang ginagamit ko na lead capture pages noon is yung master plan training serye. Okay, yung lead capture ng master plan. Okay? Yun lang talaga. As in, isang link lang ako. Okay? Isang link lang ako. And then, kapag hindi ko na ma-send or hindi ko na magamit, no, itong link na to, okay, gagamitin ko naman is yung Ascending Profit na capture page. Kaya lang kasi si Ascending Profit is nagkaroon ng issue kay FB na ban yun, na block yun. So, marami naman tayong lead capture pages na magagamit mo for you to promote. So, explore mo lang. Gumamit ka ng different lead capture pages. Kasi kapag dun sa lead capture pages, even wala kang ManyChat, meron naman tayong email autoresponder, no? Meron tayong automated follow-up system na magpa-follow up na for your audiences or for your subscribers. Okay, so walang problema even if you don't have ManyChat yet. Hello kay Ruel Uyanguera, kay Nida Jeromay Bala, kay Erwin Lagto, kay Dadat. Hello Dadat. Kay Tet Buckley, kay Rodel De Castro Malata. Sige, so sino pa may questions? Sino pa may questions with regards sa kanilang business? And sige, so isa-isahin natin, no? Mostly kasi, akala nung iba, no? Kapag, naku, hindi ko naman pala magagawa itong business ito kasi basic lang ako. Okay? Yan yung isa sa mga dilemmas nung iba. So, mas magagawa ko pala itong business na to kung ako is nasa gold, kung ako is nasa titanium and so on, kasi nandun yung tools. No. Kahit ikaw is nasa basic, huwag ka panghinaan ng loob that hindi mo gang gagawa yung business. Although, nandyan ka sa point na kapag ka sa basic, from the word itself, basic, okay? Basic lang lahat ng tools na magagamit mo. But, you can still do this business pa rin, even if ikaw is basic lang. Okay? Walang problema doon. Okay? And everyone naman nagsimula as basic. Meron nga ako kilala, coach eh. Pero up to now, hindi nag-create ng kanyang funnel. Okay? Hindi nag-create ng gamit yung kanyang gold. Okay? Yung impact and rocket pages. Kasi nga, mas sanay siyang gamitin. Yung mga basic tools niya, yung mga affiliate links lang talaga inside our affiliates resources. Okay? So, it doesn't matter kung anong level mo, kung anong student level mo. What matters is kung paano ka mag-work around sa negosyo mo.
Even wala kang ManyChat, even wala ka pang get response. Okay? Itong mga to, kakailanganin mo na lang siya kapag ang dami-dami mo naging traffic na. Okay? Hindi mo na ma-handle, hindi mo na masagot also. Bakit? Kapag kasi for example, you started, no? Nagda-drive ka na ng traffic, drive ng traffic, and then, yun na, tumataas na rin also yung credibility mo, ang dami nang pumapasok na mga nagtatanong sa'yo, ang dami ng message requests no, na nare-receive sa inbox mo, sa messenger mo, there would come a time na hindi mo na sila ma-replyan lahat. And through the use of ManyChat or GetResponse, mga autoresponders na yan, mas papadaliin nila ang buhay mo. Yun nga yung tinatawag natin na leverage. Okay? Leveraging the system. Kaya nga, if dumadami na, no, doon natataas din also yung expectation coming from you. Kailangan mo na rin mag-upgrade or mag-level up ng gagamitin mo na tools. Kasi hindi mo na siya mamamanage nang ang gamit mo na lang is talagang personal lang, okay? Type ka, isa-isa, copy-paste, and so on. Kasi nga, di ba, napaka-strict na ni FB ngayon. Kahit na nagme-message ka lang naman, or and so on, wala ka namang ibang ginagawa, bigla ka i-restrict, biglang mababan, hindi ka nakapag-send ng message. So, to prevent that, no, sa na mangyari, you may use different platforms, different tools, no, na makaka-help sa'yo para hindi na maging isa-isa yung pag-reply mo sa kanila. And also, okay, kung hindi man via ganyan yung maging platform mo or yung sa pagdadrive mo ng traffic, okay, itong FB Live na ito, okay, yan, isa to sa mga strategies na pwede mong magamit or magawa. If in case na sabihin natin, hindi ko na ma-answer yung mga question nila kasi hindi ako makasend ng message, hindi ako makapag-send ng chat kasi naban na. Okay? Naban ka. So, other way around, work around na pwede mong gawin, pwedeng through written blog post content, create ka ng blog post mo through WordPress if you don't have Impact. Okay? Tapos, at saka mo yun i-share sa site mo. Kung ano yung questions ng mga hindi mo nasagot through chat, dun sa mga tao nagtatanong sa i-post mo, no, dyan kay Facebook mo. Now, kung other way around naman, hindi ka magaling sa written, magaling ka naman sa pagsasalita and so on, okay, humarap ka sa camera, sagutin mo yung mga tanong sa'yo. Okay? Maraming paraan para ma-answer mo. So, hindi end of the world. Okay? Kung ikaw is hindi na makapag-reply, hindi na makapag-send ng message, and so on. Hindi end of the world yon. Hindi rin po, hindi yun reason for you na panghinaan ng loob na wala ka na magagawa in this business. Okay? Kasi maraming workaround. Nasa sayo lang kung paano ka ba magiging resourceful at kung i-implement mo ba yung mga strategies na nandyan na naghihintay para sa'yo para gamitin mo. Okay? Hello kay Marlon Silos, kay Abiab, kay Juju. Hello, Juju. Si Christian ata to. Hello. Ayan, sige. May mga pahabol na questions pa ba? Okay, before we end this FB Live. Sa mga newbies, sa mga new students, okay, feel free to comment in this FB Live lang. So, I can have it answered. $230. Okay. Ayan, meron ako isang student. Sunday na lang daw, $230. Sige. Okay. Sige. Hello kay Archie Dizon. Sige, may questions pa ba before we end this FB Live? Baka may mga hindi ako na-answer dito. Balikan ko ulit. May biglang mag-message na naman sa akin, ha? Nakailang message na, nakailang comment ako, pero hindi mo binasa yung tanong ko. Bakit sa iba, binasa mo? Okay. Balikan ko lang, baka merong na-overlook. Anyway, sa mga nasa Middle East, no, happy weekends. Kasi Friday tomorrow, Friday is your rest day, most of you.
Si Archie Dizon. Hello, Coach A. This is Bro A. Okay. Sige, so another 5 minutes. 5 minutes more and then I will end this FB Live na. Kung walang magiging questions sa loob ng 5 minutes, I will end this FB Live na. So, mga bagay-bagay na pwedeng itanong, strategies on what to do, and so on, I will have it answered. Si Archie. Oo, ipopost ko na naman kapag may mga hindi ako na, pag may na-receive na naman ako na gano'n, no? During FB Live kasi hindi nagtatanong, pero during ng chat, okay, mga tanong ng tanong. Okay? Sige. Ay... Ito matawag daw sa akin pero hindi ko naman alam kung sino tumawag. How to close prospects. Napaka-general nito. Okay? Archie. Okay, maraming paraan. Actually, hindi mo dapat sila i-close kung hindi pa nila naiintindihan, no, yung ating platform. Or for example, wala pa silang enough idea or enough knowledge, no, sa ginagawa natin. For example, ganito na lang. Okay, hindi pa nila napanood video 1, 2, 3, pero you are closing them na agad. No, inaano mo na agad or binigyan mo na agad ng mga tawag dito. Binigyan mo na agad sila ng ultimatum na kapag di sila nag-enroll, okay, with gantong amount and so on, wala na, okay? So, tendency, hindi mo sila makaklose ng ganon. Kailangan, okay, ma-explore din mo na nila or they have enough idea or they have enough resources, okay, na naintindihan na nila kung ano ba yung ino-offer mo. Ano ba yung business opportunity ito, okay? Ano ba yung kalakaran dyan and so on. Pero kapag kulang na kulang sila sa knowledge, tapos kinlose mo agad sila, binentahan mo agad sila, nothing will happen. Hindi mo talaga sila mako-close. Okay? Sa pagbe-business, dapat alam ninyo also, no, na in business talaga, kailangan marunong ka rin sa sales. Okay? Marunong ka rin dapat sa sales. And for you to learn, no, kung paano ka matuto sa sales, minsan kailangan mo rin explore, no, mag-handle ka ng different objections. Okay? Archie, gusto private. Paano private? How to close prospects? Gusto private? Paano private? Gusto niya yung magkikita kayo, tsaka siya mag-enroll, ganon? Okay? Pasensya na ka mo. Sali siya ka mo sa mga networking, MLM, kung gusto niya is private conversation, no, yung mangyayari sa inyo. Kasi tayo is affiliate marketing. And in affiliate marketing, okay, hindi natin ginagawa yung ganyan. Kaya nga affiliate marketing tayo, pinaleverage na natin lahat. Pinaless hassle na natin lahat. So, yung payment and fulfillment, yung delivery ng products and tools and services and so on, lahat via online na eh. Okay, so ngayon, it's up to them na lang, no? Kung gusto is private na conversations and so on, they may visit, no? They may visit our office sa BDC Corporate Center, Mindanao Ave, Fairview QC. Okay? So, pwede silang mag-visit doon 10 a.m. onwards. May tao na doon. May mga support also doon. May mga coaches also na nandoon. Okay? So, pwedeng mag-visit sila doon if they want na may makausap sila personally with regards to this business. Si Arch. Ganun ba? Okay, yung mga nagpa-private message, okay? Minsan kasi, okay, kapag nagpa-private message, no, I understand na gusto nyo is personal na lang yung answer. Pero kung merong mga certain questions, kasi karamihan, no, ng mga questions na binibigay din also, is pare-pareho lang eh. Kaya, much better, if kung dito through FB Live is may babato ninyo. Kasi minsan, yung iba nga nahihiya magtanong, yung pala, may isa, no, may nakita siyang isang question doon, same ng question niya. Ayun, ma-address na yung concern niya. Okay? Malalaman din ng iba kung ano yung sagot. Okay? So, ngayon, kung talagang gusto is private message, no, personal message ang mangyari na sagutin, you've got to live with it.
bear with it. Baka matagal bago masagot yung question mo. Okay? Ganun lang. Ayan, si Archie. Yung nagtatanong, nag-comment sa live ko sa super. Ayan. Sige, may mga concerns pa ba? Clarifications with regards to your business? Kung wala pa, kung wala na, I will end this FB Live. And again, thank you so much for everyone na nanood also ng FB Live na to and to stick with me till the end ng FB Live na to. And I hope may mga natutunan naman kayo kahit papaano, share ko. Okay? Why poor people wake up late and why poor people develop losing habits. Kasi nga, na-discuss ko kanina kung bakit. No? Ayan. Sige. So, kung wala ng questions, again, thank you so much sa inyong lahat. And happy weekends sa mga nasa Middle East and for those of you na rest day tomorrow. And happy Friday then also. Okay, kasi Friday na tomorrow. Tapos Saturday, Sunday na naman. And iwasan na natin yung mga bad habits na ito. Baguhin na natin yan. Laging merong tomorrow na naghihintay para sa atin. Pero yung paghihintay, huwag nating paghintayin. Okay? Maging result-oriented tayo all the time. And if you can make it happen naman today, why wait till tomorrow? So for those of you, kung may mga nakausap na kayo with regards to Unity Network, the system, automated proven system, yung mga nakausap ninyo, and then you are planning naman to enroll talaga and so on. If you are planning to enroll, do it now. If you can do it today naman na. Okay? So, why wait? Diba? Till tomorrow. If, okay? Again, parang yung kanta lang ni Eminem yun eh. Okay? You better lose yourself in the moment you own it. You better never let it go. You only want, basta yun. Diba? You only get one shot. Diba? So, when opportunity comes, once in a lifetime lang po yun. So, pag nag-knock ang opportunity sa inyo, make sure napansin niyo yung opportunity na yon. Now, kapag hindi niyo pinansin yung opportunity na yon, tanggapin niyo sa sarili niyo na minsan, the next day, paggising mo, baka wala na. Okay? So, don't waste time. Huwag nating sayangin ang oras natin. If you're lagi naghihintay ng tamang timing, well, I am telling you, okay, right time is today. Okay? Walang mas better na oras kung hindi ngayon. Okay? Ang buhay po is napaka-unpredictable. Okay? Napaka-unpredictable ng life. So, if you can do something today, do it now. Okay? So, that's it. And thank you for everyone. And God bless. Have an awesome weekend, awesome Friday, and so on sa inyong lahat. And yes, Archie, grab it, diba? Sige. So again, this is Coach Eliza Presno, aka Coach A, and saying, do something today that your future self will thank you for. Bye-bye, everyone. God bless. Bye.